yun yung sinasabi Hindi, mo ngayon. ako naintindihan ko kasi ako I just want to be fair. I am not for the Dutertes. And even in the next elections, I will not be for the Dutertes. Kasi meron kaming policy differences, war on drugs, political dynasties. Pero all my life, even dun sa mga opponents ko, I would like to be fair and objective. Okay. Ang nasa puso ko, nasasaktan ako pag nakikita ko yung mga nagtatanong sa kanya na na-incentivize nung 19th Congress na bilyon-bilyon, trilyon yung pinakinabangan tapos parang pinipersecute ito. Wait. Alam ko sa puso ko eh. Alam ko sa puso ko. So, hindi, kaya sabi ko, I will decide based on the committee report, but I will have to study the committee report. At kailangan dun sa plenary debates, tatanungin ko sila. You're given an opportunity at the very least to present based on rules long ago decided by the House. And yet, dahil in your absence, and when you're absent, Gegay, pag ikaw, you're not present, nature of may vacuum. So ang naririnig ng taong bayan, yung side lang ng isa. No, pero darating din naman. May sa trial din naman eh. So, but then, I would rather explain it on the trial. Magpo-prosecute naman yung mga kasi ang ginagawa ng Committee on Justice, naghahanap sila ng ebidensya against, di ba? Naghahanap sila. They are producing evidences against the Vice President. So, why would I even attend that? Yung sasabihin ko, gagamitin pa nilang ebidensya sa akin, doon ako sa trial. Merong report ang ICI, ano yung nangyari? Ano yung naging modus operandi at ano yung paraan para maiwasan na ito? Walang ganun eh. Hindi ba na-submit sa ombudsman? Nasa ombudsman na. Wala. Walang actually walang, ano yung produkto ng ICI? Wala hanggang ngayon. So anyway, so Egay, the AMLC reported around 6.7 billion in flag transactions linked to Vice President Sara and Attorney Manscarpio. No? Sa tingin mo, gaano kalakas itong ebidensyang nakita natin at kung umabot sa Senado? Well, alam mo, Sec Edwin, kasi I was taken out of the Committee on Justice. Because you were removed as deputy... Meron mga questions sana ako. So, hindi ko na naitanong kasi kung hindi ka member of the Committee on Justice, you cannot ask questions. Kaya nga, sabi ko, You can attend as ex officio, but you cannot ask hindi na siya questions. hindi na ako ex-officio. ex officio. So, Hindi na. I have no more committees. Any committee, wala na ako sa House. So anyway, so ang bala ko na lang gawin, I will have to wait for the committee report and review it. At pag-aralan ko mabuti, then I will base my decision at kailangan ko siguro magtanong sa plenary. Yes. Pagka nagkaroon ng plenary debates dun sa committee report. Ilabasan natin dito yung mga tanong mo. 6.7 billion. Well, marami akong tanong eh. So, ibig sabihin, marami akong katanungan. Yung Madriaga, ang daming loopholes. Tapos nakita ko kasi yung transactions is different from statement of bank deposits. Kaya nga I was about to ask yung 6.7 billion. Kasi for 25 years, Oo nga. for example, if you are for example, a businessman, meron kang project, ang project mo 20 million, for example. By the way, 19 years lang yun. 19 years. 19 years. So 19 years. So 20 million. Ang profit mo doon ay, for example, 10%. So binayaran ka nung kliyente mo, 20 million. Pinasok mo sa bangko mo. Tapos you will have to pay yung mga suppliers mo. Question, yung 20 Ang matitira lang doon sa 20 million mo, yung kinita mo is only 10%. So that's only 2 million. Pero yung 18 million, binayad mo sa mga suppliers mo. So ang Transaction. ang pera mo talaga, 2 million, pero ang report doon, 38 million. Oh. 38 million yung transactions, kung different transactions. Kaya, for example, naghulog ka sa isang property, naghulog ka every month. Every month. Palagay mo na 500,000 every month. So, reported yun. Yes. Tapos na-acquire mo na yung property, binenta mo. Binenta mo ng, for example, na 100 million, nabenta mo ng
10 million, kumita ka ng 10 billion. Yun lang yung kinita mo. Kinita doon. mo. Pero yung Transaction na nangyari. yung transaction ang laki. 105 plus yung mga hinulog mo every month. So, halos... No, kasi 6.7 billion yung nakalagay doon. So in other words, those were probably multiple transactions. Yes, For which example, amounted may to that amount. tatlong account ka. Okay. Itong araw na ito, na kinapos yung account mo na isa. So magta-transfer ka ng pera mo dito sa isang account. So naka-report dun sa account mo, nag-transfer ka doon, naka-report din, nag-receive, tapos naka-report din na nagbayad ka. So times 3 na kagad yung transaction mo. Kaya hindi... But what you're saying is irrelevant right now, for now, because number one, they didn't appear. They asked in the first petition to the Supreme Court, ang sinabi nila, hindi kami binigyan ng pagkakataon. That's why we wanted the hearing. Well, Yun yung sinasabi hindi, mo kaya ngayon. ako naintindihan ko kasi ako I just want to be fair. I am not for the Dutertes. And even in the next elections, I will not be for the Dutertes. Kasi meron kaming policy differences, war on drugs, political dynasties. Pero all my life, even dun sa mga opponents ko, I would like to be fair and objective. Okay. Ang nasa puso ko, nasasaktan ako pag nakikita ko yung mga nagtatanong sa kanya na na-incentivize nung 19th Congress na bilyon-bilyon, trilyon yung pinakinabangan tapos parang pinipersecute ito. Wait. Alam ko sa puso ko eh. Alam ko sa puso ko. So, hindi, kaya sabi ko, I will decide based on the committee report, but I will have to study the committee report. At kailangan dun sa plenary debates, tatanungin ko sila. Question lang po. 19 years, which is covered dun sa 19 years, na panahon na nasa public service, si VP Sara at Yung saka si... impeachment supposed to be, that will only cover the years na Vice yung President impeachable siya. offense as Vice President. Correct. So, Vice President. 3 years. 3 years. 3 years. So technically, yung 3 years lang dapat na makover. Assuming yung 6.7 billion, galing sa AMLA. So Hindi, I would sabi assume nga ni totoo. Di ba? Congressman Ungab, nabasa ko yung ano niyan, ang covered lang dun sa 3 years is only mga 68 million. 68 million. Yeah. So, by the way, ano yung mga allegations against VP Sara? Anong impeachable offense ang ina-allege against VP Sara? High Dahil sa- crimes, sabi nila, high crimes, Okay. The typical, hidden wealth, SAL-N violation. So, tinitingnan natin yung SAL-N violation, pinag-aaralan ko, bakit zero? Yun yung importante yes, masagot. Pero yung, hindi conclusive na merong yung 600, 6 billion, 6 point, hindi conclusive yun dahil gusto ko makita yung data. But don't forget that si Chief Justice Corona was removed on the basis of the SALN alone, ha? Doon siya tinanggal. Because if yung... Kaya nga, hindi. Ang sinasabi ko nga yung SAL-N, di ba? May Correct. question yung zero. Pero yung pagdating dun sa AMLAC report, medyo hindi maliwanag. Pero, yun. So question lang. Sa tingin ko, unfair din kasi kung halimbawa, for example, magpapaliwanag si BP Sara during the committee hearing kasi they cannot question the AMLAC, they cannot question the witnesses. Sino? Yung si BP Sara, Correct, but you can always ask questions, papadala mo sa committee, di ba? wala nga eh. Wala ngang Hindi sila nag-appear. Paano kaya nga? That's the point. Mahirap yun kasi kung magtatanong ka, tapos yung predicate questions, kailangan mo ng mga follow-up. Di ba? Wait, Di ba? sandali. That rule is not based only on the 19th Congress. I remember Barry Gutierrez, one of our co-hosts, nag-file siya ng impeachment proceeding against si Mercedes Gutierrez. Panahon natin yon. Doon, nagkaroon ng hearing. Siya rin, hindi rin siya makatanong. Kaya nga, sabi ko. It goes both ways. So, yung legal strategy nila, they will just explain In the Senate. In the Senate. To move forward lang, anong tingin mo, Manong Egay, is there enough evidence or evidences na pwede natin masabing impeachable, Ang may tinitingnan ko yung impeachable sa offense? SALN, yung zero. They will have to explain that, yung zero cash. Zero Yun cash and zero bank Medyo mabigat yun. Pero- Pero yung sa Madriaga, tingin ko, ano yun,
kung ako nga kakasuhan ko si Madriaga ng incriminatory machination. No, pangalawa, yung tungkol naman sa AMLAC, hindi conclusive. So, yung SALN violations, Yes. yan yung medyo... at saka yun nangyari, 2023-2024 yata. Galing sa iyo yun, deklarasyon mo kasi yung salin. Oh, yeah. Yun ang mabigat You know, doon, the di ba? problem I think here is you're given an opportunity at the very least to present based on rules long ago decided by the House. And yet, dahil in your absence, and when you're absent, Gegay, pag ikaw, you're not present, nature of may vacuum. So ang naririnig ng taong bayan, yung side lang ng isa. No, pero darating din naman. May sa trial din naman eh. So, but then- I would rather explain it on the trial. Ang magpo-prosecute naman yung mga kasi ang ginagawa ng Committee on Justice, naghahanap sila ng ebidensya against, di ba? Naghahanap sila, Yeah. they are producing evidences against the Vice President. So, why would I even attend that? Yung sasabihin ko, gagamitin pa nilang ebidensya sa akin, doon ako sa trial. Understandably, but don't blame, don't, that's a strategy. Tama rin naman po. You tama want to yung go there. strategy. Ang punto lang, ngayon, narinig ng taong bayan, yung isang side lang. So kaya, you're going to talk to media. Legal strategy. I would rather let them, Kaya feel nga their hearts out. Kaya pala nagbiyahe si VP Sara. Hindi. Ako personally, di ba? It is the choice of the VP Correct. Yeah. to attend or not attend. That's correct. So, let's not question that prerogative on her Of the- part. Karapatan niya yun eh. Karapatan. I'm not questioning No, that. no. The point is na wala siya ng opportunity to be heard by the But that's her public. business. Kung ako, yung abogado nga niya, sinusumpi na pa eh. Di ba, para, look, tapos ng usapan dito yan. Pangalawa, investigative lang to. Probably if they've done their part at meron pang isang hearing, iakit yun na yan. Ang tanong ko nga kay Manong Egay, meron bang enough numbers yung House to bring this up to the Senate? I think so. Ayun. 106. Kasi let's just move forward. Mahirap mag-speculate doon sa alam legal tactics alam ng mga naman Duterte din kasi. siguro ng kampo ni Vice President that whether may Mag-present siya o ebidensya hindi. yan o wala, Iakyat. iakyat yan. Because impeachment is a political act. Yes. Hindi Sige. naman siya traditional na Anyway, hearing there's sa court. another hearing. Saka natama si Nani. May one more hearing and Yeah. then let the plenary decide. Decide. Let's go to the issue of former Speaker Martin Romualdez. Ano ang nahuli na si Saldico. I suppose it will take some time to bring him back. Siguro mga 2 years. Pero ano impact I understand meron siyang whole departure order. Ayaw ni Ombudsman Remulla na umalis siya ng bayan. Yes. So ano sa tingin mo Hindi, impact ang alam ko, nung nagsalita si Speaker Martin, wala pa siyang whole departure. Lookout order lang. Okay. Parang kagabi lang yata o kahapon Kagabi lang. yata. Kahapon lang lumabas yung Pero sandigan. nakakuha siya ng travel authority from the speaker eh. Yes. Na in-post ni Ombudsman Remulla, that's why dumiretso siya sa Sandigan, di ba? Kaya siya may whole Yes, departure pero order. parang pinigilan siya talagang Correct. Yes. Ayaw talaga. Palis, diba? So ano sa tingin mo ang magiging... Well, kasi may pronouncement si Ombudsman Remulla na they will be filing charges against the Speaker and against the former What Speaker. charges ang plano Parang file? conspiracy to commit plunder and together with the former Senate President. So, alam mo naman, pag na-file yon at na sinustain yung Sandigan Bayan, so may non-bailable. So kung question lang po, mas nakasama niyo si Speaker Martin ngayon. Do you think pag lumabas ng Pilipinas to, nasabi niya magpapakabot, hindi babalik sa Pilipinas? Is that in his character? I'm just curious eh. I'm just curious Yes. talaga. Hindi, It's a basta... valid- Will he do a saldico? In other mahirap, words. mahirap mag-speculate. Yes. Pero ang narinig ko yung kanyang pronouncement na sabi niya, I will not go down alone. Very very telling yun. So in other words, babalik. If So, ibig that's your sabihin, intentions of... kung gagamitin niyo ako para sa politika, magka-elbow room ang administration, dito sa mga pinangako na papakulong, kung gagamitin niyo ako, hindi ako mastermind, I will not go down alone. Yun ang sabi So niya. sa tingin mo, banta yung kanino? Threat yun. Threat against whom?
threat doon sa magpapakulong sa kanya. Sino ba yung magpapakulong? Si Ombudsman Remulla. So, Brad niya yun, nasa front. saka alam ko, close sila nung we were colleagues in the 18th Congress. Siyang majority leader, si Speaker Martin, laging nandun. Lagi kami magkakakwentuhan nila Ombudsman Boying. No? Alam mo, Manong, di ba? Yung threat ni Speaker Romualdez should not be taken lightly. No, hindi. Speaker to eh. Kaya, ano Di yun, ba? this is a challenge to the President. To the administration, to the President. To the administration. Kung hindi matutuloy, ibig sabihin natakot. Kung hindi matutuloy yung kaso. Oo, natakot. Okay. Kung biglang umalis, hindi natakot din. Gano'n. Ito, speculation to, pero let me also ask this question. Sa tingin nyo, bago nag-decide si Ombudsman na hindi papayagang bumiyahe, hindi kayo nag-usap yung magpinsan, si Pangulo at saka si Speaker na... Speculation. Kasi parang, Pero, you know, alam naman natin blood is thicker than water. Tapos pareho silang nasa public service. Kasi ano man ang mangyayari kay Speaker Martin, tatamaan yung administrasyon eh. kasi maraming... That relationship mahirap isipin eh. Alam mo, ang malaki expectation ng mga Pilipino kay BBM, kay President BBM, na sabi niya, magpapakulong December 15. Maraming kasi siyang pinangako na hindi natupad. And the claim is ako nag-umpisa Ngayon, ng ito na investigation. ito na naman. So, ano sasabihin niya sa SONA? Sa July? Ano sasabihin niya? Pagkatapos niya sinabi nung last year na mahiya naman kayo. Tapos walang So, ang nangyari. ibig mo sabihin, dapat may mangyari Dapat bago may mag-zone. mangyari. This is July, no? So, question lang. You mentioned Saldico a while ago, di ba? So, was he really arrested there? Kasi ang gulo ng balita eh. Magulo talaga. Magulo. Was he really arrested? Or was he flagged down? Is he in jail? Can Kasi- he be deported? Kasi ang pagkaka-arrest sa kanya, maliwanag sinabi, ay immigration issues. So, immigration issues, so maraming ways to... Kasi hindi naman tayo pwedeng makialam dun sa Batas nila. immigration law ng Ibang bansa. ng PRAC. So maraming options kung ayaw umuwi ni Congressman Saldico, marami siyang option, legal option. For example, sabi nga, Or delay the pag-uwi. delay pag-uwi. Kaya sabi ko mga 2 years. Pero but just to be clear, no? just to be, the acting DOJ secretary said na confirm niya na nakulong, na aresto, at may papadalang tao. In fact, he himself will go to Prague to check. Oo. So anyway, why are the Duterte camp denying the arrest of Saldico? Will the return of Saldico do them more harm than good? Why are the Duterte supporters denying the arrest of Saldico? Will the return of Saldico do them more harm than good? Sa tingin ko, ang tama nito sa administrasyon, hindi sa mga Duterte. Pag umuwi si Saldico, ha? Hindi, alam mo, simple lang yan eh. Sino Parang ba ang nagsabi discussion natin, parang walang kakwenta-kwenta. Si Harry Bakit? Roque. Ay, Bakit? Harry Roque? Naaresto kwenta. si Saldi, naaresto si Kong Saldi, Thursday, 5 p.m. Okay. Ngayon, ano na ngayon? Thursday. Yes. Isang linggo na. Okay. Meron naman tayong embassy sa... kung gustong ma-confirm ng gobyerno, punta ng embassy. wala Tapos yung naman- embassy official, sila na yung magsabi, nandito talaga si Saldico. Puro Pero wala spekulasyon, namang... wala. Bakit kailangan pumunta nung DOJ secretary doon? Trabaho ng ano yun, ng DFA? Anong papel ng DOJ? Which creates more question rather than kasi nga, answers. bakit pupunta ang DOJ? Anong pakialam ng DOJ sa issue ng immigration, violation ng immigration law? So meron tayong DFA doon. Tapos si Saldico, ang alam ko, wala pang Interpol Red Notice yan. Wow. Okay. So paano? By the way, hindi lang naman siya umalis, di ba? Pati mga kasama niya sa Sunwest nagtago rin. I'm not sure. Pero ang sinasabi ko, dapat ang inuna ng gobyerno, yung Interpol Red Notice. Yes. Para pag nagpunta Di ba ron ba sila nag-apply?
sinabi, nag-apply, may lalabas na, pero hanggang ngayon, Pero wala pa. Wala pa. So, anong personality, wala namang Interpol Red Notice, anong personality ng mga, ng DOJ doon? Pero ang tanong ko po kasi, because ang debate kay Salde is, well, ang pinag-uusapan si Congressman Saldi, kung ito ba na iuwi o umuwi? Di ba? Kung ito kumanta ng Do-Re-Mi, sino ba ang masisintonado? Yung administrasyon o yung oposisyon? Based on his knowledge, personal knowledge regarding itong mga anomalyang ito. Sa tansya mo, Manong Egay? At siyempre yung administration kasi is part of the 2023, 2024, and 2025 national budget. At doon nagsimula yung trillion peso diversions, insertions, and amendments. At yun yung pondo na napunta sa mga anomalous ghost flood control projects. Yes. At siya yung committee chairman, Appropriations Committee. Yes. Pumirma siya sa BICAM report, pumirma siya sa Small Committee report, pumirma siya sa GAA. Yes. So, yan yung, siya yung nakakaalam. Including, of course, the Senate President, di ba? So, sila yung nakakaalam. Kaya lang tahimik sila lahat. Even the President, tingin ko, talagang dina-downplay ng maski ni President BBM yung investigation na ito. Kasi, Pero siya nag-announce ng panghuli eh. How do you say, bakit mo sasabing dinownplay niya? yung... Siya mismo pero nag-tweet. there are, aside from Saldico, there are many persons involved, including his cabinet secretaries. Pero, Referring to Pangandaman? and Bersamin. And Bersamin. During the Supreme Court oral arguments on the program appropriations, kita-kita mo nakapirma doon na nakuha namin lahat. So we can identify all these projects. Can you just share to us, you filed that case on program funds, so Yeah. anong status sa'yo? Ano nangyari? Well, maraming lumabas Anong talaga lumabas? na yung mga unprogrammed appropriations, mga flood control na una pang napondohan kaysa dun sa mga mas importanteng proyekto at programa na nakalagay sa program appropriations. Okay. So, okay, go ahead. For example, Hindi, yung mga foreign assisted projects na pinag-aralan, thoroughly studied, not only may pre-feasibility studies, may feasibility studies, talagang pinagkasunduan ng foreign funders, yun ang hindi napondohan. Ang napondohan yung mga flood control. Anong sagot ng Solgen? Ng state, ng government side? Ano daw, political decision daw yun ng gobyerno. So, let me just go back to Saldico. Go ahead. Kasi So, kung ang tatama na administrasyon, it is not to the best interest of the administration na bumalik siya kagad dito. Of course. Kasi may sinabi sa atin kanina na the acting secretary ng DOJ papunta ron. Kaya sabi ko nga po, it may raise more questions than answers. Diba? Now, the next question is, obviously, ayaw nila maging state witness si Saldico. Hindi naman pwede. Yeah, but you know, these are speculation. So Yeah. legally, sabi nga po ni Secretary Drilon, he is not the least guilty. Yes. Di ba? But even among the state witnesses now ng Senado, hindi mo na alam kung sino least guilty ron eh. Kasi lahat nagsoli ng pera. Mabuti sana kung barya-barya, milyon yung Pero sinoli. sila yung... Ikaw Siguro nagsabi. mga millions out of the billions. Out of the billions. Sila yung... Hindi, sabi mo siya ang APRO head eh, di ba? Sila. Di, paano magiging least guilty yung APRO head? So, in other words, it is not to the interest of Saldico na umuwi sa Pilipinas. Correct. So, magtatago talaga to. O pinagtatago o hindi pinapahuli Saka yung talaga. SunWest, yung kanyang Yung SunWest corporation, maraming nakuhang proyekto dito sa sa mga proyekto na nakapaloob dun sa mga insertions. Yes. Sila ni Diskaya, silang dalawa yung maraming projects sa ano eh. Si Diskaya naman, nagre-rent lang naman yung mga, yung lisensya nagpaparenta lang ng Lisensya. lisensya yun eh. So hindi natin alam kung sino talaga yung mga... Ito, another speculation. Nandito na rin naman tayo sa trabahong chismisan, di ba? Ito po si Marites Nani Braganza po. Ito po ay the Marites, hindi na po to the spokes. A while ago, we mentioned na umalis si VP Sara. Yes. Di ba? And he's going to some European countries. Eh kung nagkita kay Saldico at saka VP ron, kumanta ka na para matapos na to. Hindi, alam mo, Kasi yung tanong kanina eh. So I'm just... ito political upmanship to
hindi ito laro ng mahina ang puso. Ay, tama, tama. Beep, 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 beep. Isang araw. Nagmumura naman si Nani. Sorry po. Pwede ba kumanta ng Hindi. isa? Alam mo, Hawak mo ang... Ayan. natatawa tayo, pero Hindi talaga. nalulungkot ako dahil din sa nangyayari sa Correct. bayan natin. Oo. Nagkakampihan, may Sara, may BBM, Yeah. nag-aaway yung mga mamamayang Pilipino, DDS, Binglawan, Dilawan, Loyalista. Pero pinaglalaroan lang naman tayo. Ang laban naman talaga nito yung supremacy ng political dynasty ni Marcos sa ni Duterte. May ano lang, sorry lang, Nani. I just have to break the news. Naglabas ang OVP ng announcement na hindi natuloy ang biyahe ang world tour ni Vice President Sara Duterte. So, mabuti naman. For now, hindi na daw tuloy. Oh, yun. Kaya nga, Hindi siya aalis today. mabuti naman. Anyway, Sorry, nalulungkot ah. ako. Hindi ko... Itong awayan na to, ang awayan na to, politika lang ng political supremacy ng Duterte at Marcos. Wala dito yung bayan. Wala dito yung bayan. Pero yung mga spectators na lalong nabobobo eh. Lalong nabobobo. Bakit? Marcos ako, Duterte ako, Dilawan ako, bobo kayo. Pero sino man nahihirapan? Alam mo, Sino man nahihirapan? Tayo alam mo, lahat. Yung mga pinaka-ordinaryong mamamayan, hirap na sila eh. Manong Egay. Hindi naman to Toyota, Hinebra na labanan eh. Manong Egay, ang good news lang, 2 linggo nang bumababa yung presyo ng gasolina at saka crudo. Hindi good news yan. Kasi Wait. Let me just... yung epekto niyan, yung epekto ng pagtaas, hindi pa ngayon nararamdaman yan. 4.1% ang inflation rate natin. Yung GDP natin, yung target na 5.7, ngayon 4.4. Yes. No, but what I'm simply saying is, bumababa. Correct. The impact is a different story. Di ba? So, yun lang. In the last 2 weeks. At sa world, in the last sa world two crude, Tuesdays. sa world crude oil, tumaas na uli. Tumas na ulit. So baka next week, baka tumaas. Baka tumaas. So, ang ibig sabihin, meron tayong crisis. Meron tayong crisis. Dapat may permanent, medyo may solusyon Yes. na magpatuloy yung ekonomiya natin. Yung South Korea, yung diesel nila, 74 pesos. Oo nga. Mataas yung sa atin. Sinubsidize Halos tayo. ng gobyerno. Bakit? Para tuloy-tuloy yung ekonomiya nila. Yung Taiwan, 75% ng fuel prices sinubsidize ng gobyerno. Kaya yung kanilang inflation rate, before the pandemic, before the crisis, 1.5%. Ngayon, 2.1, 6%. Tayo 4.1. Yeah. Tapos sa ating mga ayuda natin, ang daming leak, ang daming namamatay, wala namang absorptive capacity yung mga agencies, walang sistema para magbigay ng tamang ayuda. Pero yun lang ang natin, yun lang ang sagot natin dito sa crisis na to. Ayuda. So, tanong ko lang po, Manong, what would be a sweeping reform to address this crisis ngayon that would impact at least on the poorest of the poor of this Well, country? we're consuming 33 million liters of diesel. Yung diesel, yan yung lifeline ng economy, lifeline ng everyday life ng mga Pilipinos. So kung pinag-file na ako ng bill, i-cap yan sa 70 pesos. Okay. Subsidized ng government. Paano magagawa ng paraan sa subsidy? Yung mga basketball court, yung mga stadium, mga 500 million, 300 million, wag na muna ituloy yan. Tama yun. Yung mga basketball courts, di ba? Tapos 20% ng mga non-essential MOE, ilagay lahat doon. Yung mga ayuda, bawasan, ilagay mo rito. Lahat na makikinabang, kung kulang pa, mangutang tayo, nakakapangutang nga para sa mga flood control, ba't hindi tayo mangungutang para sa tiyan ng mga Pilipino? Yes, I agree with you. So kung 70 pesos ang isa-subsidize ng gobyerno, that's around almost 400 billion So, ang question For lang 6 po, months lang yan, ha? for 6 months. So, for the record, I disagree with this proposal, but maganda, bold ang proposal ni Egay. so you're saying, isubsidize lang kaysa bawasan Hindi, kasi magbabalanse ka diyan. Mangutang ka o kaya mag-subsidize ka ng 400 billion over bagsak yung GDP, over tumaas yung inflation. Yes. Yung jeepney driver, ang dating kinikita 1,000, ngayon 400. Sabi nila, pagka nagtuloy pa to ng 1-2 buwan, baon na kami sa utang.
So, mamimili ka Nasaan na talaga. ngayon yung, yung proposal mo? Nasa, Nasa house na. na calendar na, hindi pa? Hindi pa, May 4 pa ang May 4 pa nga pala, May 4 pa ang bakasyon. resumption. bakasyon eh. By the way, Kaya nga nag-propose ako, dapat hindi kami nagbakasyon because of the correct. crisis. Yung recent surveys, mukhang umaangat ngayon ang numbers ni Presidente, tapos medyo bumababa ang numbers ni VP Sara. Anong tingin mo dito? Because of the political noise. Pero alam mo, kung... It's always political noise. Pero alam mo, ang problema ni Presidente, optics to eh. Yung pagtaas ng... Pag tumaas yung optics sa politics, so tataas yan. Pero sa July, dahil walang yung 256 billion na flood control projects, inalis yan, wipe out yan. Pag nagbaha na sa Metro Manila, I'm sure Metro Manila, babaha maraming lugar. Mumurahin ulit ang gobyerno ng mga mamamayan. Alam mo Pag tumaas na naman yung diesel, mumurahin ulit ng gobyerno ng mga mamamayan. Yung mga survey na yan, Manong Edwin, parang spaghetti lang yan. Tataas pa baba. Pabataas pa baba. Oo, So, and you know, they also serve as guide, not only in terms of public opinion, but basically trust. So, hindi ko alam kung anong survey ito, kung ito ay trust rating, kung ito ay They're always I'm not looking sure, at to approval rating yeah, and trust approval rating. and But trust I rating, think the yeah. more important thing is trust. trust rating. Because the foundation of governance and for the acceptance of the people is always Yeah, yeah, public yeah, trust. But in any event, like we always say, when I was a spokesperson, we'd always say, it's just a snapshot in time. Yeah. Yes, So yes, talagang yes. aakyat bababa depending on Spaghetti nga. the discussions. In-English mo lang eh. Pero ibig sabihin, yung long-term vision ko, depende yan kasi sa yung preparation mo eh. Preparation mo, for example, flood control. Inalis mo lahat yan. Tapos inalis mo lahat. Hanggang ngayon, wala pang mga bidding na mga infrastructure. So public spending, wala. Walang trabaho, yung mga nalulugi yung mga contractors, yung mga suppliers. So long-term ang effect niyan eh. So pahirap ang buhay ng mga Pilipino. You know, Manong, pagpatapos na yung term ng presidente, we always refer na lame duck years mo na to. Do you think the President Marcos now is in his lame duck years? He's trying to fight yung lame duck years niya through optics politics. No, but do you think it's lame duck na siya ngayon? Nilalabanan niya nga eh. Kaya nga kaya nag-announce siguro si Ombudsman Remulla na magpapakulong eh. Nilalabanan niya yung pagiging lame duck niya. Pero tingin ko, kung sinabi ko to, even before, last year pa sinabi ko, kung gusto labanan ni Presidente, dapat yung mga genuine political reforms like the Anti-Political Yes. Dynasty Bill, Nakalimutan ata yun ah. yung Cadena Independent Commission, yung Cadena Act, yung mga prioritize niya na noon, wala natupad eh. Puro pangako lang eh. Maraming tupad ah. Ha? Tupad. Pero pangako lang talaga. Ang dami niyang pinangako. Ang problema sa political dynasty, sa House ang problema, hindi naman. Okay na sa Senate eh. Yung Hindi, proposal mo na ang proposal nga dalawang ang generation mo. nag-propose nga nung hoax, anak mismo ng presidente. Paano yun? I asked that Paano way back. makikita yung sincerity ng Pangulo? Di ba? Sinabi niya, prioritize niya yung Independent People's Commission to investigate corruption infrastructure. Pinangako niya yung ICI. Yung ICI may walang report. Alam mo, mas importante kaysa sa prosecution ng mga offenders nitong flood control. Kung dapat merong report ang ICI, ano yung nangyari? Ano yung naging modus operandi at ano yung paraan para maiwasan na ito? Walang ganun eh. Hindi ba na-submit sa ombudsman? Nasa ombudsman na. Wala. Walang ano, actually walang ano yung produkto ng ICI? Wala hanggang ngayon. Yung mga yung policy ano nangyari? Walang gano'n. Ano nangyari? Walang gano'n. Ano dapat na policy reforms na gawin para hindi na ito maulit? Yun ang dapat, di ba? Yes. I agree with you. Okay, let's go to the tough questions. The late Chief Justice Corona was impeached because his son did not match his wealth. With Vice President Sara Salens and the AMLAC report out in public, ano tingin mo, and we're speculating, what do you think is the Senate verdict on this one? Kung sakaling umabot sa Senado. Well, it will really depend on the response of the Vice President Okay. during the Senate Sa Senate trial. hearing. Yung defense niya. Depends. So, yan.
Ito, look, aanim pa lang ang pumirma ng committee report ni Senator Lacson. Anim. Yung 18, decided not to sign. Ang kwento kasi, Manong Egay, bakit kami lang ang maiipit ng mga senador dito? Paano yung mga congressman naman na sumabit? Bakit kami lang maiimbestigan? Mangilan-gilan yung iniimbestigan sa Congress. Is that true? And number two, is that already a sign na yung boto ng impeachment more or less will fall along these lines? Well, kasi hindi naman natapos yung Blue Ribbon Committee. Bakit ka maglalabas ng partial committee sa Report? report na But isn't that standard? Nag-i-issue ka ng partial interim report? Pero ibang klase ito eh. Ang daming involved eh. Tapos ang dami mong hindi pinatawag na dapat ipinatawag. For example, the Bersamins, Secretary Pangandaman. Dapat pinatawag mo yon kasi sila yung vital vital personalities dito sa flood control na ito. Sino ba pumirma ng SARO? Nakapirma ron, ganyan kakapal, puro Secretary Pangandaman. May ano Tapos, ako, meron pang sinabi, ang Solicitor General, na wala daw alam ang presidente dun sa pagkakapirma ni Secretary she acted on his own, releasing hundreds of billions of pesos. So, I'll change the topic muna with the indulgence of our executive producer. Ang ingay mo ngayon na ang ingay mo sa kandidato mo for presidente, wala na si Lenny ngayon, yan ang kandidato mo ngayon. So sino ang kandidato mo ngayon? well, alam mo, ako sa totoo lang, ang gusto ko, ang dapat siguro mag-concentrate tayo sa mga Pilipino eh. Siguro dapat baguhin natin yung kaisipan ng mga Pilipino kasi nakita nyo, puro popularity ang nagiging basehan natin sa pagboto eh, lalo na sa presidente. Dapat siguro baguhin na ang gawing kampanya natin, yung Or batayan? Batayan. batayan. Hindi, kampanya natin sa mga Pilipino. Mag-isip kayo, magbago kayo. Gusto nyo magbago yung gobyerno, magbago kayo ng batayan sa pagpili. Hindi yung popularity, yung competence, yung integrity, yung qualifications. Nung panahon ni Pinoy, from 2010 to 26, economic tiger ang Pilipinas, na wala ang backlog sa classrooms, na credit rating natin tumaas, maayos ang ekonomiya natin. Pagkatapos, nung 2016, merong magtutuloy sana, si Mar Rojas, itutuloy niya sana. So, with all the sacrifice, kilala ko si Mar, bias ako kay Mar, dahil kilala ko siya, matino, magaling. Sabi niyo gusto niyo si Mar na maging presidente ng Pilipinas. Did you say that? Na gusto niyo maging presidente? Yes, gusto ko reset eh, maunlad ng Pilipinas, so dapat reset. So in other words, sino ba makakapag-reset niyan? In other words, hindi niyo Mar kaibigan Rojas. si Mar. Ha? Hindi niyo kaibigan si Mar. Well, kaibigan ko siya. At alam ko naman alam ko, parang nararamdaman ko si Mare. Alam mo, kumbaga mahal na mahal mo yung isang babae. Tapos, despite ng mga sakripisyo mo sa kanya, nireject ka. Tapos, iba pa yung impression sa'yo. Parang sobrang jilted nung... Mas worried kasi ako pag tumakbo si Mar ulit eh. Wala uling trabaho si Miss Corina. Jilted ka. Pero alam mo ngayon nakikita ni Mar, ako ewan ko hindi ko alam, pero nakikita ni Mar yung nangyayari dito sa mahal na mahal niyang bayan na talagang hirap na hirap, halos sa laulain, halos balahurain yung bayan niya. Mahal niya pa rin eh. Pero, So, nagdurugo yung puso niya. ako, honestly, Manong Love song yan, Egay, ako, honestly, at this point in time, itong linggong to, ayaw ko isipin yung eleksyon sa 2028 eh. Well, this is mine personally. Yun lang yung talagang iniisip ko lang. So, May last question. Ito na lang. May gusto ko. Alam mo sa Caloocan, 13 beses na akong tumakbo. 8 beses ako nanalo, 5 talo ko. Napakamahirap na talo. Alaman ko dyan, Masakit. mga political na masakit. Pero tinatanong nila, bakit ka bumabalik? Pwede namang hindi. Ba't ka kailangan mo masaktan? Kasi mahal ko eh. Pag mahal ko, yung pain kasama doon eh.
mahal ko yung bayan ko eh. Okay. O, Nani, ikaw na. Well, again, the ultimate question is, pag si Speaker Martin talagang tinuluyan ng kaso, up to what extent do you think yung mga idadamay niyang tao, will he really think of bringing down the administration Viscasin? Well, mahirap sabihin yan kasi mahirap i-speculate yung kaisipan ni Speaker Martin because at one time he's one of the most powerful man in the Philippines. Pagkatapos ay ipakukulong ka, medyo hindi mo alam yung magiging state of mind mo. Hindi mahirap mag-speculate.